sa maghapong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 002 dito na sa New Millennial 9 TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinion. Malawakin. Aksyonan.
kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talinga, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang natay bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Gun Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Gun Pilipinas, ang dati bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso. Good evening, Philippines. Abay, magandang gabi po. Ngayon po ay araw na ng Martes. Ikalabing-3 na po ng buwan ng Enero, taong 2026. At siyempre sa inyong programang Tropa Tuesday Edition. At siyempre po, Rosel Lopez at your service. No, at siyempre Mr. J sa ating technical side. At magandang gabi. Naku, nakita ko na sa ating monitor si Ate Siti Luna Salem Castillon, no? At sabi niya, good evening po, Millennial Online TV, news and updates from One Gun Pilipinas family. Siyempre magandang gabi sa ating mga kaganers ng One Gun Pilipinas, partikular sa ating National President, walang iba kundi si Kuya Asher Maghinang. Abay, palakpakan mo. At saka si Ma'am si Tuluna, palakpakan mo rin, Mr. J. Yan. At ganyan lang ating admin correspond ng OGP. Abay, magandang gabi. Palakpakan mo din si admin correspond sa pong utak ng One Gun Pilipinas. At syempre yung ating OGP buhat sa US, no, si Tads Daily. Magandang gabi siya, Tads. At good evening. Congratulations doon sa anak mo. At naku, nanonood sa atin si Kuya Christopher Mediado, no? Yung ating kasama sa Central Luzon Region 45, no? Good evening daw, Kuya Preso. Magandang gabi sa iyo, Kuya Chris. At tayo kay nagsosolo plate magtagay. Sabi niya, tumba na raw lahat yung kanyang mga kajaming. Matibay daw ang agila. Totoo ba yun? Kuya Chris? Isa na lang ang alive, nakita ko mukhang iniinom yata, red wine na lang Kuya. At magandang gabi rin kay paring Henry Lapada ng May Kawayan, Bulacan. Ayan, magandang gabi, Carosel, mabuhay ka. May maganda ka pa sa gabi, paring Henry. Kumusta na ba? Nakabalik na ba kayo ng Bulacan o nandiyan pa rin kayo sa may Bigan, Ilocos Sur? Baka nakalimutan mo yung bagnet, saka yung longganisang Ilocos. Talaga naman, hindi makakalimutan, At magandang gabi rin sa ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Siyempre, partikular po sa aming region, Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club, yung pong aming club. Abay, abangan nyo po, magkakaroon po kami ng isang medical mission dyan po sa may barangay Bayan-Bayanan sa Malabon City, no? Huwag lang magkakaroon ng konting problema sa Enero 25 po ngayon taon. Yan po ang kauna-unahang medical mission namin ng grupo namin ng Media Rider Eagles Club, siyempre po under na Central Luzon Region 45 ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Yan, at magandang gabi rin paring Harry sa yung YP,
sa yung Junakis at siyempre sa yung mga kapatid, no, kay Parin Lito. Kumusta mo ako si Parin Tolitz, hindi na naman kami nakita nung naandito ka pa ayun, nakita kami, pero nung siyempre wala ka na, hindi na pupunta yun dito. Sigurado dyan napunta nun sa may kawayan, Lakbulax. Okay, sabi ni Paring Henry, pa-shout out, happy birthday kay Jasper Chanco at Elia Lapada Chanco today. Uy, happy birthday! Birthday ka muna. Birthday pala pare, hindi mo sinasabi. Pinakamaganda dyan, bigyan natin ng kantang happy birthday, di ba? Para naman makuha, teka, hinahanap ko hanapin ko yung happy birthday. Ayan, kantaan mo na natin ang happy birthday, no? Itong si Jasper Tiangco at Elia Lapada. Ito, bigyan po natin ng isang pa-birthday. Ayun, muli, happy birthday dyan kay Jasper Tiangco at Elia Lapada Chanco. Ayan, nagbe-birthday po ngayon at sigurado may piging dyan sa inyo, no? Nagbe-birthday pala Happy birthday, pare, palalaman mo na lang yung handa, palalaman mo na lang, wala, nagpo-program tayo, Happy birthday ulit kay Jasper Chanco at Elia Lapada Chanco na nagdadaos po ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. At siyempre many more birthdays to come. At pare, i-chat mo nga sa akin yung exact address mo kasi may kailangan ako dyan sa iyong manugang mo ba yun, no? Si Jasper. Reseta. Reseta kailangan ko. Talaga naman. Happy birthday ulit. At ano ba handa nyo dyan? Sigurado maraming bisita dyan. Malamang nandiyan si Paring Lito, no? Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin na may alas 8:45 na ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po, ako pa rin inyong kasama, Rosel Lopez. Syempre dito lang sa programang Tropa, Tuesday edition. Syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Salamat, walang anuman, boss. Dito pa ako din. Tagal mo pala dyan sa Ilocos, Gaano ka makatagal dyan, pare? Baka naman, huwag ka munang bumili ng bagnet. Pagka pauwi ka na, baka mamaya mabulok, masira, Ayan, happy birthday, Nagpapabati po ang inyong father, ang inyong daddy, ang inyong papa, no? Happy birthday kay Jasper Chanco at Elia Lapada Chanco. Okay mga kaibigan, at medyo kanina makulimlim ang panahon, no? Napansin nyo ba? Sumilip ng bahagya si Haring Araw pero hindi ganun hong katindi, no? Alamin natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon, baka mamaya mabulaga tayo, may bagyo na pala. At sa pagulat po ng ating isa sa katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa, mula po kay John Manalo. Narito po. Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, January 13, 2026. Yung minomonitor natin na low pressure area ay tuluyan ng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng hapon. At sa huli nating update, ito ay nasa layong 1,000 kilometers east ng southeastern Mindanao. At yung forecast po natin dito ay sa kasalukuyan, nasa medium chance pa rin ito. Ibig po sabihin, kapag orange po yung kulay, medium chance, hindi natin nakikita na magde-develop na ito sa isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Pero after nung time period na ito, ay tataas na yung chance nito na maging tuluyan na bagyo. Kapag kulay pula naman po, high chance na. And then kapag kulay green, low chance. Ibig sabihin, mababa yung posibilidad. Pero again, dito po tayo, naka-medium chance. At sa kasalukuyan, ang mga lugar na naaapektuhan po nito hanggang mamayang gabi
ay dito sa Davao Region at Caraga Region. Bukas po ay magkikilos pa ito papalapit sa ating kalupaan. Ang general movement niya ay northwest, and by Friday, ito po yung time na kung saan pinakamalapit na ito sa ating kalupaan. Dito po babaybay niya yung northwestward direction, at ang tutumbukin po niya ay papalapit sa Eastern Visayas. Friday and Saturday po ito pinakamalapit sa ating kalupaan, at ito po ay magdadala ng mga kaulapan, mataas na tsansa ng mga pagulan, lalo na po yung sinusupply na ulap na associated sa shear line o sa northeast monsoon ay magko-contribute para mas lumawak yung kaulapan nitong nakikita natin na mamumuong bagyo. Pinakamaaga po na posible na maging ganap ito na bagyo ay bukas ng hapon. Pero ang most probable na time po ay by Thursday pa ito magiging bagyo. At kapag naging bagyo na po ito, ang local name nito ay tatawagin natin na ADA or ADA. ADA po, spelled out na ADA. At maapektuhan po nito hanggang bukas ay yung probinsya ng Sarangani. Patuloy pa rin na magiging maulap at mataas yung tsansa ng pagulan dito sa Davao Region, Caraga Region, kasama yung Northern Mindanao at probinsya ng Eastern Samar. At sa paglapit po nito, ay maapektuhan na rin yung buong Eastern Visayas, ganun din dito sa Bicol Region. Sa kasalukuyan ay hindi na po cloudy dito sa Bicol Region. Mahalaga po dahil naka-alert level 3 pa rin yung Bulkang Mayon, at sa kasalukuyan naman po ay mababa yung tsansa ng pagulan dito sa Bicol Region. Pero again, Friday and Saturday po, crucial time na papalapit itong si magiging bagyong Ada. At yung northeast monsoon naman, bukod sa malamig na hangin na patuloy na dinadala nito sa malaking bahagi ng Luzon, meron pa ring mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ambon, light rains, lalo na po dito sa probinsya ng Isabela, Cagayan sa taas, at yung probinsya ng Aurora. Pero overall, yung Cagayan Valley Region kasama yung Cordillera Administrative Region at probinsya ng Aurora, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at may kataasan na tsansa ng mga pagulan, specifically mga light rains. Para sa forecast natin bukas, mananatili na partly cloudy to cloudy skies dito sa Bicol Region. Mababa pa rin yung tsansa ng pagulan, pero mananatili rin yung impluwensya ng northeast monsoon, kaya may kataasan din yung tsansa ng pagulan sa northeastern part ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa yung tsansa ng pagulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms or yung mga panandaliang pagulan for specific places lamang. Halimbawa, within Metro Manila, may specific cities lamang na makakaranas ng mga panandaliang pagulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 31, sa Baguio naman ay 15 to 24, sa Tubigaraw ay 21 to 30, at sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Palawan, as part of Luzon, at ganoon din naman dito sa Visayas at Mindanao, malaking bahagi po ay makakaranas ng mas mababang tsansa ng pagulan. Pero dahil po sa papalapit na itong bagyo na tatawagin natin si Ada, ay magiging maulap na rin po dito sa Northern Mindanao, kasama din yung Caraga Region, Davao Region, Sarangani, at ganoon din dito sa Eastern Samar. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero mag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin na papalaot o maglalayag, lalo na sa eastern seaboards po ng ating bansa. Posibleng umabot ng hanggang 3.5 meters yung taas ng alon, lalo na sa extreme northern Luzon. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw simula Thursday hanggang sa Saturday, patuloy na makakaranas ng mababang tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila, ganoon din naman dito sa Baguio City, pero sa Legazpi, by Friday po, yung binabanggit natin na low pressure area na magde-develop into tropical depression by Thursday afternoon, or bukas ng hapon o by Thursday, ay makaka-apekto na po ito dito sa Bicol Region by Friday. Magiging maulap na po ang ating kalangitan at mataas na yung tsansa ng pagulan. Friday and Saturday po, muli, yung crucial time na kung saan pinakamalapit itong low pressure area na magiging bagyo sa ating kalupaan. Dito naman sa Visayas, sa Metro Cebu, lalo na po ay meron tayong festival sa Cebu, at mananatili na maulap po from Thursday hanggang Saturday dahil dito sa papalapit na magiging bagyo. Dito naman sa Iloilo ay magiging partly cloudy, mababa yung tsansa ng pagulan simula Thursday hanggang Friday, pero by Saturday ay makakaranas na rin po tayo ng maulap na kalangitan at nandun yung tsansa ng mga pagulan. Sa Tacloban po, as eastern part po ng ating bansa, ay mananatili ito na maulap at mataas yung tsansa ng pagulan na dala itong paparating na magiging si Bagyong Ada.
Dito sa Mindanao, hanggang Thursday, sa Metro Davao, Cagayan de Oro ay magiging maulap. Pero Friday hanggang Saturday naman po, dahil sa paggalaw itong magiging bagyo, northward, ay magiging partly cloudy to cloudy skies na po. Mas mababa na yung tsansa ng pag-ulan natin by Friday and Saturday. Pero sa Zamboanga, ay mananatiling mababa yung tsansa ng ating mga pag-ulan. Ang sunset po ay lulubog mamayang 5:45 at muling sisikat bukas ng 6:25 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto. Maraming salamat sa iyo, John Manalo. Nagatid po yan sa atin sa oras na alas 8:54 po ng gabi, Philippine Standard Time. Malinaw po narinig nyo, napakinggan natin, napanood natin na either Friday or Saturday, no, yung LPA, yung low pressure area, ay may posibilidad na maging bagyo at kapag naging bagyo, ay tatawagin pong bagyong Ada. Parang yan yung at ako naunahang bagyo ngayong taong 2026, no? Buwan ng Enero. Kaya ingat pa rin po tayo, lalo na po yung mga taga-lalawigan dahil dyan po ang bagsak, no? Ang bagyo dyan sa kalupaan dyan. Kaya, pero apektado pa rin ho ang ilang mga lalawigan, no? At maging siguro Metro Manila makakaranas din ng mga pag-ulan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At Rosel Lopez pa rin po, Kuya Rosel. At mga kaibigan, kung napapanood nyo sa mga social media platform, yung pong mga nangyayari sa ating mga kalansanganan, sa lansangan, sa mga kalsada, yung mga motorista natin, no, nagkakaroon ng bangayan, nagkakaroon ng away, ika nga road rage, no? At minsan nauwi sa amin, nababarel, may nasusuntok, may nasasaksak, no? Merong mga na-aksidente, meron pong sinabi, no? Na yan pong mga yan ay i-revoke na raw po, no, ang kanilang mga lisensya. Yan po ay ayon, no, ayon po yan kay LTO chief, no, Attorney Lacanilaw. Alamin natin, no, ano sinabi niya tungkol dito, no. Ito po. Kami sa LTO maghihigpit kami. Once na-involve kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya panghabang buhay. Basta kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong-lalo na manakit kayo ng ibang tao, ay may kaukulang parusa ang aabutin. Ayun, napanood nyo. So, ayan po, malinaw po yan, lahat po ng mga motorista, no, na masasangkot po daw sa road rage ay i-revoke ang lisensya. Alam nyo, yung pagkakaroon po natin ng lisensya, isang pribilehiyo po yan. Pero kapag ka po yan, itinanggal sa atin, kawawa po tayo. Kung sakaling yun lang ang alam nating hanap buhay, mag-drive, paano pa tayo makakapag-drive kung i-revoke ang ating mga lisensya. Kaya yung pong ating mga motorista, no, particular lalo na yung mga naka-motorcycle, medyo lamig lang ho ng ulo. Tsaka yung mga naka-four wheels na rin. Kasi maraming mga naka-kotse, no, mga naka-SUV, no, AUV, na mainit ng ulo. Ay yayabang pa. Akala mo kung sino. Akala mo hindi tinatabla ng bala. Di ba? Mahirap po kasi makatsempo Mag-iinit ka ng ulo. Pagkatapos yung natapatan mo pala, may baril. O nagalit sa'yo ngayon, binaril ka ngayon, di patay ka pa. O tapos yung nakabaril naman, di kulong ka pa. So, dapat to init ng ulo, alisin, lamig lang kailangan, no? Haba ng pasensya, no? Yung inyong pong mga PC, habaan. Yun po ang dapat po sa mga motorista, no? Lahat yan. Driver ng jeep, driver ng bus, driver ng taxi, driver ng grab, no, mga motorcycle rider, lahat. Basta po gumagamit ng kalsada, dapat ay konting lamig po ng ulo, di ba? Para hindi po mangyari sa atin yan. So, sa totoo lang, ang dami na mga pangyayaring ganyan na involved sa aksidente. Nagkakaroon ng suntukan, nagkakaroon ng hampasan ng helmet, nagkakaroon ng binabasag yung windshield, meron pa dyan tinututukan ng barel, meron pa binabarel, di ba? Marami na ho. Kaya tama lang yun. Ako, pabor ko doon sa magiging pasya ng Land Transportation Office na i-revoke ang lisensya ng mga ma-i-involve
sa mga road rage. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Abay, alas 8:58 na ng gabi, Philippine Standard Time. At ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo mga kaibigan, ay itutungay natin sa inyo yung pong part 2 ng ginawang pagtalakay nila Touch Daily at Admin Corixman. No? Ito po yung tungkol sa a fixing home by a fixing man, kung saan po siyempre, tungkol sa magsing-irog, tungkol sa mag-asawa sa isang pamilya, no, ang dapat nating gawin. Narito po ang part 2 at kailangan, yung mga lalo na may pamilya, kailangan po timo natin sa ating puso at isip, no, yung mga dapat gawin ng isang mag-asawa, ng isang pamilya. Narito po. Hindi naman necessary na kayo ay mabubuhay sa kahirapan kung kayo ay nag-asawang mahirap, no? In fact, kung kayong dalawa ay in love sa isa't isa, you really are in love with each other. I have very good reason to believe na ang inyong buhay, ang inyong pamumuhay will later on, in the later part of your marriage life, you will have a financial success. If you just keep on being loyal sa isa't isa. That is my personal Kaya nga pala, bago mo ituloy, magpasalamat tayo sa 507 na viewers, no? Umabot tayo sa 500 viewers natin ngayon. Maraming salamat po sa mga nanonood. No? Salamat Thank po. you very much sa ating mga viewers, mga kapatid. Okay. Kami bro, ako, experience ko sa inyo, I always say that in a public platform, na kami mag-asawa ay nagsimula kami sa kahirapan. Ako, anak ako ng panday, ang father ng tatay ko is also a mine worker. No? So, wala siyang marangyang buhay. And even nung nagsama kami, no? It's difficult for us even bumili ng diaper. No? At that early part of my life, no? 26, 25 years old. But, you know, I am a believer na ikaw ay in love sa asawa mo, ang asawa mo in love sa iyo, in love kayo sa isa't isa. You know, life will become better and better and better and better. And then eventually you will see, oh, ang ganda ng ating buhay na ngayon kumpara noon. No? That is the fruit of love. Mga kapatid, you cannot seek love by just exchanging husband or wife. Palitan ko asawa ko so that magkaroon ako ng success. It's not success. That is fake success. With that, I will share to you, mga brothers, ang infidelity. Infidelity in context of marriage. No? Infidelity in marriage can stem, no? Magagaling yan sa iba't ibang emotional, psychological, situational factors. No? Kasama na doon ang disconnection, lack of fulfillment, at saka oportunidad. Dito, meron ako ditong about 6 na pwede nating pag-usapan na mga common causes ng infidelity, mga kadalasang rason ng mga pangangaliwa. Okay? This is very general and this is not only specific sa Filipino culture. As you know, the world is very big. Baka yung 4 na dahilan na causes na yan ay universal, no? Universal ito. Good. Maganda po yan. Ako. Marami pong uri ng tao, hindi lamang Pilipino. To think of the numbers, ang tao sa mundo ay 8 billion. No? Nasa 8 billion na tayo. No? 8 bilyones. Ang Pilipino is only 150 million. Wala tayong 10% no? ng population ng mundo. May mga kultura ng Russian, may kultura ng Amerikano, may kultura ng Hapon, may kultura ng Singaporean, may kultura ng Insect, may kultura ng Polish, may kultura ng Scotland, Irish, Norway, Sweden, Portugal, Spain. No? There's so many types of people sa mundo. So, ang ating pong direction ngayon is common causes and this is coming from humanity. No, hindi lamang sa population ng Pilipina. Okay? Isa nga akong kaibigan tol, no, tumawag sa akin. Sabi niya, sir, meron daw isang bansa daw na may shortage ng ng lalaki. Sabi niya siguro tol, pag doon ako pumunta, sabi niya, baka sabi niya hindi na daw siya maloko ang babae. Sabi ko baka ako yung sinasabi mo yung Latvia, no? O yung Latvia kasi mga kababayan ito, trivia, no? May isang bansa na karatig ng Russia na may shortage ng lalaki ito. Alam mo yung Latvia to, no? Oo. Nabalitaan mo ba yung Latvia to?
O ilang taon na silang may shortage po. Yeah. Opo. Itong bansa na ito po ay nagkakaroon po ito ng imbalance po between lalaki and babae, no. So mas marami po ang babae kaysa sa lalaki. So according to stories, meron na nga daw kung kwento nagre-renta raw ng husband yung ibang babae, no. Binabayaran daw yung husband ng iba para lang magkaroon ng asawa, no. And because of this shortage, no. Pero sabi ko, kahit sabi mo pumunta ka pa sa bansa na maraming babae, kapag meron talagang disloyalty, merong disloyalty. Tama, Tol? Yeah. Loyalty is not about that carnal needs ng human being, but it's more deeper. No? More deeper is about your character. Kasi po ang disloyalty, mga kapatid, ito po, kasi sabi ko rin sa isang tropa natin, it involves hindi lang din environment or yung it involves character, Tol. Character pa rin ang babalikan po niyan kung paano ka pinalaki, upbringing ng magulang, ano ba yung yung moral values, no? Na meron ka. Opo. Have you heard this statement na ang ganda-ganda na ng asawa mo, nangaliwa ka pa? Yeah, totoo yan. Oh. Ang bait-bait ng mister mo, hindi umiinom, hindi nang bababae, pinagpalit mo sa adik. Because it's not the quality of your spouse. Yung pangangaliwa is not the character of the other person. It is the character of you. Karakter mo yon yung nangaliwa ka. No? It doesn't matter gaano kaganda o Diyosa pa, asawa pa si Cleopatra. No? Mayroong mga iba, maganda asawa, ang kinabit, pangit. Mayroong mga babae din, ganun. Ang kanilang asawa ay mabait, ang kinabit ay barumbado. Oo, may mga tato. Yung mga lulong sa droga na, di ba, Tol, na no? Yeah, it's not speaking Tataka talaga kayo. No? Yes, Tol, yes, Tol. Yeah, it's speaking against you as a person. Yung character mo, do you have loyalty inside you? So brother, yung sinabi mong shortage of men, that is true. And that is factual. Mga brothers, hindi lamang sa Latvia nangyayari. Ukraine is also happening. Czech Republic is also happening. It's because these countries are war-torn countries. No? Ito ang mga lalaki nila ay pinadala sa gera and never of them come back. No? So, nawawala ng ama ang tahanan. Mayroon silang mga bata, 18 years old na lalaki, pinapadala sa gera and then doon namatay. And then, women left alone. Mayroong mga village na mga babae na lang lahat. And that is true. Maswerte pa nga tayo, Pilipino. No? We have opportunity na kumpleto ang pamilya. May nanay, may tatay. No? Mayroong study, mga kapatid, mga kababayan. 90% ng mga bata na lumaki na walang ama sa tahanan are prone to live in poverty. 90% ng mga tao, ng mga bata na lumaki na walang ama daw ay may malaking tsansa na mabuhay sa kahirapan. So that is a study and that is true according sa aking nakikita. If you apply common sense, those people, marami sa mga bata na hindi guided, no? Maganda to, Tol, no? Ibig sabihin, nasimulan natin to bago mo ituloy yung anim na dahilan ng infidelity. Ibig sabihin pala, malaki ang contributory factor, itong character kaya nagkakaroon ng infidelity, Tol, no? Sabihin, nasimulan mo na to. Yeah, infidelity is not talking about the other person. It's talking about you. If you can see in this common causes right now. So, ibig sabihin pala, Tol, hindi natin pwedeng itahilan na kaya lang naman ako ng babae or ng lalaki kasi asawa ko, ganito. Hindi pala pwedeng sabihin yung Tol. You're correct. You're correct, brother. No? Ang pangangaliwa ay hindi dahil sa ibang tao. Hindi outside factor ang dahilan, Tol. Hindi pala outside factor. Yan ay conscious decision mo. Like I said kanina, mayroong mga narinig tayong kwento. Ang ganda-ganda na ng asawan. Nangabit pa. Oh, di ba? Ang ganda-ganda na ng buhay mo. Nangabit ka pa. No? Because this is not other person's character. It is defining your character. So brother, andito po tayo sa common causes ngayon ng infidelity. Number 1, emotional disconnection. English ito, brother, pero susubukan kong Tagalogin. Tagalogin, no? Muna sa English. Pag sinabi kong emotional disconnection, hindi na po kayo nagtutugma.
nang alam niyo po yung paano ba itong chemistry sa Tagalog. Ito minsan ang problema, no? Paano Tagalogin ito mga ito, no? Ganito po mga kapatid, no? May tinatawag na emotional disconnection po. Ibig sabihin po kasi nung nagsimula kayong naging kayo, nagkakilala kayo, okay kayo, maganda ang ano ninyo, ang timpla, madaling salita, ang timpla ninyo, maganda, magkasundo kayo. Then later on, nagkakaroon ng tinatawag ng emotional disconnection. Unti-unti po lumalayo na ang loob nyo sa isa't isa. Yan, yun yung disconnection, emotional disconnection. Lumalamig. Lumalamig ang mainit na pag-ibig, no? Oo. Sabi niya dito, one of the significant reason ng pangangaliwa is yung kawalan ng emotional intimacy between partners. Yung intimate, wala na yung lambingan nyo. Hindi na kayo magkatabi sa pagtulog, hindi na kayo nagsisiping, hindi na kayo nagsisex. Yun ang reasons. May nabasa ako, tol, pala regarding dyan sa sex, no? Dapat pala, tol, ang mag-asawa minimum daw 4 times a month. Yeah. Sex is expression of love towards each other. Yun daw dapat, tol, ang pinakamadalang daw, tol. Yung 4 times a month. Kapag 1 time, isang beses na lang sa isang buwan, may problema na raw yan. Yeah. I don't know pero nabasa lang naman natin. At certain age, maybe it can vary. At younger age, you can make it 10 times. Because I do it when I was younger. May everyday pa nga Pero ang sabi niya kaya daw 4 times a month, at least 1 times a week, kahit busy daw kayo. Imposible daw na lalagpas ang 1 linggo na. Wala kayong sex. Pero yan normal. Sabi doon sa nabasa article. Pero it could be true because yun ang nagda-drive ng emotional intimacy. No? Yung intimacy is, anong tawag sa Tagalog tol? Intimacy, yung closeness. Yung pagniniig, yung alam, ganito po yan mga kapatid, paliwanag natin mga kapatid. Alam niyo po, yung sex po kasi, we cannot remove that sa marriage. Alam niyo, maski ang Biblia, nakalimutan ko lang yung sitas tol, alam mo sa Biblia tol, talagang dapat ang asawa ibinibigay niya ang katawan niya sa asawa. Obligasyon po yan ng asawa, nakalagay po sa banal na kasulatan niya. Yung pagtatalik po ay obligasyon ng bawat isa. No? Alam niyo po kasi, according to doon sa nabasa kong doon sa literature regarding sex, kapag nagsisex po pala ang mga tao, dyan po yung nagkakaroon ng union of soul. Kasi yung To Become One nga, yung kanta ng, ano ba yung kanta to dati na To Become One, no? Yung katawan natin, nagiging isa yan. Yan dyan po yung sinasabi kanina ni Brad Tats na intimacy. Yan po yung nagkakaroon po ng union ng both physical and soul ng mga tao. Opo. Kaya nga, di ba, may nagsasalita na nung napangasawa niya, yung ugali ng babae, nakuha na nung lalaki, no? Kasi po, talagang nagiging isa ang katawan, no? O kaya nga po, ang sabi rin sa Biblia, ang mag-asawa ay hindi na dalawa. Iisa na sila. Ang mag-asawa ay isang katawan na because of sex yan, mga kapatid. O, ganyan po ang contribution ng pagtatalik sa union o yung pagsasama ng katawan ng dalawang tao, ng husband and wife, while they're doing sex. No? Kaya po, kapag inalis yan, tama si Brother Tats, nawawala po yung physical and emotional intimacy. At very essential yan sa marriage. Napakahalaga po ito. So yung mga nanonood ngayon, medyo beware, no? Baka mamaya, ako sir, baka once a month na lang kami ng asawa ko. No, baka may ibang dahilan, but once a month, baka naman mamaya, talagang pagod na sa trabaho naman yung asawa mo or talagang hindi na rin tugma ang schedule nyo kaya hindi nyo nagagawa. Pero see to it, mga kapatid, na you have to do that. Kasi po, ganito ito, let us be honest, Brother Tats, no? Tapatin natin itong mga viewers natin. Kapag po, yung mga sexual needs natin, hindi na ibigay natin sa asawa natin o hindi na ibigay ng ating partner yan, baka hanapin natin yung outside marriage. Baka mamaya isang ka-office mate natin ang doon natin kunin yan dahil hindi na nabibigay ng asawa natin. Baka mamaya yung kliyente mo sa negosyo mo, doon mahanap yung hindi na ibinibigay at hindi mo na ibibigay sa asawa. Tama ba, Ton? Yes. Ang sabi niya dito sa ating definition, that emotional disconnect creates emotional void, no? Emptiness that
can lead to forming intimate bonds with others, eventually escalate to infidelity. So, you're going to seek, you have to feel that emptiness na yan, yung physical sex. Hahanapin mo na yan outside marriage na, hindi na sa loob ng marriage. So, that will become a problem. No? Go ahead, Ton. Pakituloy yung argumento. Sabi niya dito, that's the most significant reason. No? This is a study worldwide, not only Filipino, na yung emotional disconnection is number one reason ng bakit tayo nangangalo niya. Bakit tayo na-attract sa other woman na hindi natin asawa, sa other men na asawa natin. No? Because of that lack of emotional intimacy. Emotional intimacy is not only relating to sex. No? There is also that yung play nyo, yung laro nyo, mag-asawa, yung minsan yung biruan nyo nasa kama kayo, o biruan nyo sa lamesa habang kayo'y kumakain. Mga usapan yung pamilya, mag-asawa. No? This is emotional connection. Yung how do you feel ngayon, mommy? How do you feel ngayon, daddy? How's your day? No, this kind of questions and this kind of discussions should be present sa pagkainan, habang kayo nakaupo sa sopa, habang kayo nasa kotse, habang kayo nakahiga sa inyong higaan. This emotional connection is not limited to sex. It includes kissing, it includes holding hands, it includes hugging, it includes crying, it includes laughing together. That is emotional intimacy, expressing your emotion towards your spouse, towards your wife. No? It's not only limited to sex. When that void ay hindi na nangyayari. So, madaling salita, Tol, it also pertains to communication, no? Tama? Yeah, not just merely communication of answering yes or no. No, it's about intimate. Kaya nga intimate eh. Kasi there are things na hindi mo sinasabi sa common people or the people that you have acquaintance only. Ito mga bagay na kinikwento mo lang sa asawa mo. Ito mga bagay na kinikwento mo lang sa husband mo. No? That is intimate. Ibig sabihin, private. Very private na sa kanya mo lang sinasabi. One of those is example, mayroong kang nararamdaman na parang sakit, no, sa katawan, like ang puso mo humihigpit ang iyong hinga, no. So this kind of thing, you don't say it to your friends. You say this to your husband or say to your wife. Yung nakikita mo mga diferensya sa anak mo, o di kaya diferensya sa iyong kapitbahay, no, o di kaya sa diferensya sa inyong relasyon, no. Yun ang intimate things, no, na pinag-uusapan nyo. And expressing expressing intimacy is through holding hands. Nasabi ko na kanina, hawakan mo kamay. When was the last time hinawakan mo ang kamay ng asawa mo? You ask yourself on this. When was the last time you hold the hands of your wife? When was the last time that you hug your wife? When was the last time you kiss your wife? When was the last time you did French kiss? Kailan kayo nag-French kiss? Dati na mag-girlfriend kayo, lagi kayo nag-French kiss. Now, no, I know, maraming mag-asawa, lalo na pag matanda na, they say, matanda na tayo, wala na yung kiss-kiss na yan. But that is actually intimacy, expressing intimacy. And if you have this void, kung wala yan, hindi mo nakikita yan sa inyong relationship, yun ang sinasabi ni Brother Corexman, you will have high tendency na hanapin mo yan sa labas ng marriage. And that will result to infidelity. No? Sa pangangaliwa. Kasi ang emosyon ng tao ay nade-develop. No? You tend to like a person the more na nag-engage ka sa kanya. Yes. So, ilang topic mo na, pang ilan na yung binasa mo? Pangalawa na ba yan? Nasa pangatlo na ba tayo? No, that is still within emotional disconnection. So, yan. Susunod na susunod nating dahilan ng infidelity. Pang ilang numero na tayo to? Pangalawa. Okay, sige. Ang pangalawa dito, brother, mga kapatid, ay unhappiness and dissatisfaction. Yung magiging hindi masaya at saka hindi ka, ano ba satisfied to sa Tagalog? Hindi na napupunan yung pangangailangan, dissatisfaction. Sabi niya dito,
many individuals, maraming tao ay cheat, no? Sila ay nandaraya dahil sa hindi sila satisfied sa kanilang relasyon. So when you say satisfaction, Probably- hindi naman tumutukoy sa sex lang, tol. Marami yung dahilan. Tama? Emotional or sexual. Some people can fulfill sexual. Most of the people can perform sexual, but not everyone. Merong iba na stroke, so they can no longer perform sex. No, but it's not only referring on sexual. It's also referring sa emotion. No? Hindi Pwedeng ka na- financial din, tol. No? Pwede rin financial, no? Yeah, dissatisfaction, long-term partnership require effort. No? Without mutual nurturing, couples may grow apart. Feelings of boredom, unfulfilled, can drive one partner to seek excitement and validation elsewhere. No? Hindi ka na masaya sa loob ng pangamahay, then you go outside. Yeah. So, yun po yung isang pangalawang reason ng infidelity, yung hindi ka satisfied sa iyong relationship. Tsaka May pala, tao tol. na- Matanong lang kita, tol. No? Matanong lang kita pala. Mhm. Kapag ang tao ba, tayo mga human being, kapag tayo pa ay bumuo ng pamilya, ang hinahanap na lang ba natin ay personal happiness na lang ba? Tanong lang, tol. Ikaw bilang padre ng pamilya, ikaw ba to nung nagpamilya ka, you're just thinking of your personal happiness or happiness bilang asawa mo at anak mo? Yeah, that's a valid and good question. Bilang ama, no? Eventually, it will lead to that you will seek happiness para sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi yun nga ang sasabi nila, ang kaligayahan ko ay makita silang masaya. That is the main definition ng happiness. No? We Tol, become happy for other people. you answered that already, no? Dapat pa, tol, yung mga babae rin, yung asawa natin, ganun din ba dapat yung kanilang pananaw sa pag-aasawa? Hindi na sarili lang nila ang pasasayin nila, kundi yung asawa nilang lalaki at anak din nila ang pasasayin. Tama ba o hindi? Tama yun. As a human being as well, a woman is still human being. They have this obligation to reciprocate, no? Balikan nila, suklian nila yung pagmamahal na natatanggap nila. However, brother, ang lalaki at sa Tol, wag mo na nating lagyan ng however. Maganda na yung sinabi mo, no? So, ang sinagot mo, it is both man and woman inside marriage, si lalaki at babae. Hindi lang dapat sila nagsisik ng personal happiness, tama? Si lalaki, iisipin niya mapasaya ang anak niya at ang asawa niya. Ang babae dapat ganun din, tama, Tol? So, meaning, when you entered marriage, you should be mature enough. Dapat, ha? Pag mature ka kasi, tol, hindi lang sarili mo na ang pinapasaya. Tama, tol? Tama ba yun? Tama ka. I agree, but in a degree, ang man has this obligation over wife. Wife will follow man. Man is the leader of the family. No? Ang ibig kong sabihin, brother, yung degree ng obligation is not same. If they're doing ng mutually, lalaki is higher. if they're mutually doing the same, tama? Ibig sabihin, tol, They cannot do equal effort. They cannot do equal effort. Ang babae is defined to receive. Ang lalaki is designed to give. That's why we protect. So, Therefore, paano, the tol? woman, In a case wherein yung babae ay hindi submissive sa asawa. that is Marami a ako problem. nakikita ganito, tol. Marami ako nakikita. Yeah, that is a problem. Main problem yan dito sa USA. Ang tinatawag na feminism. They want to have equality. Equality in terms of dignity and worthiness as human being, yes. But equality in terms of value in labor, in value in terms of finance, it's not equal. We are not as strong. Women are not as strong as man physically. No? Kaya wala kang makikita ang babae na nagmamasa ng semento. Right? It is not equality kung ang mga babae ay only for office and men are yun ang Actually, nagmamasa tol, ng meron semento. na po nakasagutan yan dito na isa nating kabaro rin sa serbisyo. Kasi itong One Gun Pilipinas, kasi di ba may women empowerment naman talaga tayo, di ba, tol? No?
Eh, may mga chapter leader nga tayong babae. Tama, Tol? We entrust them with leadership. Pero sabi niya sa akin, sabi niya, kasi may, kami, Tol, medyo nagtalo kami. Sabi ko kasi, ganyan din yung katwiran ko eh. May mga trabahong hindi pwedeng, hindi pwede nating ipagkatiwala sa babae. Tama, Tol? Yeah. Although we I agree. support women empowerment, pero may mga trabaho na hindi natin pwedeng ibigay sa mga babae. At hindi dapat ibigay sa mga babae. Tama, Tol? Meron, di ba? Tama, Tol? I agree. And Sabi niya sa akin, na hindi pwede sa lalaki. so ang ginawa niya, Tol, syempre, dinedebunk niya yung aking argument. Ang sabi niya sa akin, Sir Coric, sabi niya, bakit may mga babaeng piloto at babaeng, piloto daw, Tol, no? O, ng fighter pilot at may mga babaeng tricycle driver. Ang ganda, Tol, ang ganda ng argumento, no? Meron daw babaeng tricycle driver, meron daw fighter pilot na babae. Ang tanong ko sa kanya, okay, given meron naman talaga, hindi naman natin sila inaalisan ng karapatan na gumawa ng mga ganyang trabaho. Pero ako, bro, lumabas ka ng kalsada, ngayong araw na to, tingnan mo kung ilan ang tricycle driver na babae ka. Pumunta ka ako sa Villamor Air Base, tanungin mo kung ilan ang Air Force pilot na babae ko. Meaning, tama si Brother Tats. Hindi po pwede talaga na palaging ang mga babae ay bigyan natin ng mga trabaho na hindi naman talaga nararapat para sa kanila. No? We don't give them burden, mga mabigat na trabaho na later on ay hindi talaga nila kayang i-perform na parehas na pine-perform ng isang lalaki. Do you agree, Tans? Do you agree? I agree, brother. In terms of a degree of contribution, sabi ko nga doon sa lalaki na ito sa tropa alam mo ba, pag nakakita ka ng babae, na tricycle driver, tapos yung asawa, ang trabaho, hindi katulad ng trabaho na ginagawa. Okay lang kung pares kayong tricycle driver mag-asawa, Tol. Okay ba yun, Tol? Pwede yan, no? Pero sabi ko, pag tricycle driver yung babae, tapos yung lalaki, magaan ang labor, magaan ang trabaho, wala yan na niya yung lalaki. Tama, Tol? Yes. Diba, Tol? Tama ba, Tol? Yeah, I agree. And with that argument about tricycle driver, in my entire life, I never seen a woman na sabi, pangarap ko maging tricycle driver. I never seen a woman say that. Pangarap ko maging truck driver. Actually, Tol, may mga truck driver na rin na Pilipina ngayon. No? Pero tama ka, wala rin nangarap na Pilipina maging truck driver, Tol. I know, but it's a circumstantial. So, mga brother, yun nga, sabi ko kanina sa construction, kasi sa construction ako noon, no, wala kang makikitang babae na nasa labor unless bahay niya yung ginagawa, siya nagmamasa ng semento because by strength, by definition ng strength, iba ang strength ng lalaki, muscular-based structure ng katawan ng lalaki sa babae. So therefore, in terms of labor contribution, magkaiba ang babae sa lalaki. But in terms of human dignity, worthiness, we are the same. So brother, babalik ako sa tanong mo. Sabi mo na ang lalaki at babae ay may parehong obligasyon. May parehong obligasyon na panatilihin ang pamilya na maging masaya. So both have obligation. I agree. However, in terms of degree of responsibility, nakakataas ang lalaki. Siya ang may mas malaking responsibilidad to provide, to protect, and protect, and ano siyang P ng isang lalaki, no? Anyway, provide and protect ng pangailangan ng pamilya. Yan ang trabaho ng isang lalaki, no? So, mga kapatid, equal tayo in terms of dignity, of worthiness as human being, but ang lalaki have more obligation to keep his family well-fed and saka protected. Shelter. O yan, Tol, maraming salamat, no? Ayan, nakita natin, dissatisfaction. Kaya nagkakaroon ng mga infidelity, may hindi nasasatisfy. We don't know kung babae at lalaki yun, Tol, pero it applies both, Tol, no? Parehas yan, lalaki at babae, it applies both sa lalaki at babae. So, number 3, Tol, asan na tayo? Number 3.
Number 3, lack of commitment. No? Sabi niya dito, perceived lack of commitment from one partner can lead infidelity if one partner feels that the one is not fully invested in a relationship. Yan, makikita mo yung isa, ikaw love na love mo siya. Pangalaw, yung isa naman ay baliwala lang yun, hindi naakma ang kanyang action doon sa action mo. So that is makikita mo hindi siya committed sa inyong relationship. Pero tol, babalikan natin tol, no? Kanina binanggit natin na ang love daw ay mapagmatiis, no? Pero siyempre, ang pinag-uusapan natin kanina tol, yun biblical, tama tol? Biblical, no? Hindi naman lahat ng tao ay malalim ang pagkakristyano, tama tol? Tama? Sinabi naman natin din na ang tao ay madalas ay doon nagdidikta ng kanyang mga kilos at reaksyon ay ang kanyang emosyon. Tama, Tol? So pag hindi na-satisfy yung kanyang emosyon, naramdaman niyang parang walang commitment, doon na siya dumidisconnect doon sa asawa niya. Tama, Tol? Tama ba? Do you agree? I agree. So mga kapatid, doon natin makikita na malaki ang bahagi ng spiritual aspect sa marriage. Tol, no? Kaya pala napakabisa talaga ng kasal, no? Kasi ibig sabihin po, ang kasal po na sa simbahan ay may basbas ng Panginoon. Kaya dapat po ang mag-asawa ay may maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, tignan niyo po, yung mere na nararamdaman mo lang na hindi committed ang asawa mo, sasama ka na sa asawa ng may iba o sa ibang lalaki o sa ibang babae. Meaning, ang laki po ng spiritual contribution ng Diyos dito sa marriage. Tol, do you agree, Tol? Kasi kahit ako, Tol, pag naramdaman ko yung asawa ko, hindi siya committed sa akin, titiisin ko na lang, Tol. Kung di niya ako niloloko, tama, Tol? Baka ganun talaga ang karakter niya, baka hindi talaga siya committed, dahil siya ay ang personality niya, no? Pero hindi ko gagamitin dahilan yun para ako yung mga babae, dahil naramdaman ko, hindi ako inaasikaso ng asawa. Tama, Tol? Pwede ba yun? Kailangan mo sabihin sa kanya din na why I feel this way, na hindi ka committed. You have Pero to... Tol, kung Kristiyano ka kasi, kahit ito pa rin to lang babalikan yun mapagmatiis daw ang pag-ibig. Sorry. Kanina nga sinabi na nga natin. I would like to clarify about yung long suffering. Long suffering is not only staying, no? Long suffering can also be going. Ibig sabihin, nagtiis ka na kasama mo siya. Ang another magtitiis ka na mahal mo siya pero malayo ka na sa kanya. That's another form ng pagtitiis. No? Sabagay. So it's not only staying together. No? But because the effect of staying together or going away, ang pagtitiis na yan to sacrifice your personal emotion is you are looking into a greater cause. For example, children, no? For example, welfare ng mga anak mo. You stay there for the welfare of your children, for the welfare of marriage. You also stay away for the welfare of children. Ayaw mong anak mo nagkikita. Yung asawa mo nagduroga. Ang asawa mo ay nagsusugal. So, titiisin mo na malayo ka sa taong mahal mo. Asawa mo yun, mahal mo yun, ba't titiisin mo yun? Because it's your purpose is for betterment. Not to revenge. Karamihan, Tol, yung ngayon paghihiwalay is purpose is to revenge para maparamdam nila doon sa ex nila, no? Ex nila na gagantihan kita. Gusto ko masaktan ka. Gitong gagawin ko. So revenge po lang action. In doing so, they are destroying themselves. No? Kagaya kanina, nung tinanong mo ako kung ako ay magre-revenge, kung makita ko nangalo niya ang aking asawa, I will not. I will tell my subconscious I will not. Probably, when that time comes, probably different because sometimes emotional time. Because I'll do the same, Tol. I'll do the same. Hindi rin. I'm saying to my subconscious, if that time happens, don't do negative against law and against the principles that you're following. In fact, maybe it's the universe telling you you have to move on. Now it's time to find another wife. Yan po yung aking pananaw. Binigyan ka lang niya ng magandang dahilan para siya ipalitan. Yeah, it's already the universe is communicating to you to move on, to move forward. No,
Huwag ka na Ang lumalabas doon. niyan, tol, parang ganito lang yan eh. Yung 2025 na may 2026 na BIOS yung nasasakyan ko. Iwan ko na yung 2025 na BIOS, tol. Parang ganun ba yun, tol? Yeah. Inihila ka na minsan kasi pag hindi tayo nag-decide, ang mag-decide sa atin is yung environment. Yung nasa taas, no? Lack of indecision, indecision na tawag, lack of decision. Sometimes ang pagkakataon na ang magdedesisyon para sa iyo mismo, no? May nangyayari niyan na nagbago dahil sa nangyari sa kanya. Ayaw tumigil sa paninigarilyo, nagka-cancer. Nung nagka-cancer siya, may taning na buhay niya, tinigil niya sigarilyo niya. So, yun yung sinasabi na ayaw mo mag-decide na itigil ang sigarilyo mo, then the fate, yung kapalaran ang magsasabi sa iyo na itigil mo yan. Kung hindi mo itigil, mamamatay ka. So, now they stop smoking. Dahil, may cancer na At the end, yan po ang effect. Ito po ang sinasabi ni Brother Tats. Ito na po yung sinasabi natin kanina na sa pangatlong ating pinatalaka yung lack of commitment, no? Pero kasi po ako, I do not know if Brother Tats will agree. Commitment din po kasi natin na unawain yung ating partner nung tayo ay pumasok sa marriage. Pero dapat po yung uunawain natin, hindi po mabibigat, no? Kasi uunawain mo pa, ano ka na nga, di ba? Pinagpalit ka na nga sa iba, di ba? So meaning, what do I mean? Nakikipagkita pala sa dating boyfriend, tama tol, no? So, pwede tayong magpatawad, mga kapatid, no? Ang pagpapatawad po kasi ayan yan, dakilang ano po yan ng Panginoong Diyos. Tayo nga, sabi nga sa atin mahalin natin ang ating kaaway. Napakabigat nun, tol, no? Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Pero alam niyo po, meron po kasing turning point ang marriage. Tama, tol, no? Kasi kung hindi na rin talaga healthy na kayo pa ay magsama at paulit-ulit lang ang mga pagkakamali ng bawat isa, yan po ay lifetime ano na yan, no? Habang buhay na pagdudusa na yan, para na rin kayo nandudo sa dagat-dagatang apoy pag pinagpatuloy nyo pa, tol, no? So, you have to decide, no? For both, sa kabutihan ng bawat isa at mga anak, kailangan nyo talagang pag-usapan, no? So, yun yung number 3, tol, no? Lack of commitment. Pag naramdaman pala ng partner na may lack of commitment, magkakaroon ng infidelity or ng pagtataksil. So, number 4 tayo, Brother Tats, no? Number 4 tayo. Maganda itong number 4, opportunity factors. Opportunity factors. Nakita niya ang pagkakataon. The opportunity presents itself. Madalas ito sa trabaho. Di ba? Nakikita mo, natitempt ka sa katrabaho mo. Parang yung kinikwento ko kanina, tol, nakulang kasi kayo sa paglalambigan. Nakita niya sa office mate niya yung paglalambig, no? Wow. Yeah, even though kumpleto sa bahay mo, pero pagdating sa opisina, the opportunity is presenting itself. Example, brother. So it applies to men and women na naman to, men and women to, applies to men and women, ha? Lagi mo katabi yung babae, mabango. Amoy shampoo, amoy sunsilk, no? Laging nag-uusap, laging nagipag-usap sa iyo, laging nag-engage sa iyo, no? Tapos yung lalaki naman, laging nakasuot ng mga fit na jeans, no? At di ba? Malalaki, naka-t-shirt na malalaki ang dip-dip, no? Laro ng temptation to. Although, tapos yung asawa ko, katulad ni Corixman, na payat na maitim, yung ka-office mate mo, mistiso, no? Tol, gwapo. The opportunity is presenting itself, no? So, ito naman ay... Parang, tol, the weather is inviting. Parang ganun ba, tol? Parang ganun ba yun? Yeah. So malamang tumatawa na itong mga nanonood ngayon sa atin, natatawa na ito sa biro. Biro lang po mga kapatid, pero ito ay totoo. No? Birong totoo ito mga kapatid. No? Birong totoo. Yun yung kasi galing ito sa sa data. No? So number 4 is yung opportunity factor. No? May pagkakataon It doesn't mean na hindi mo mahal ang asawa mo.
Parang ganito yan tol, nag-uusap yung office mate eh. O bakit masama loob mo? Nag-away kami ng asawa ko. Sabi, ganito kasi. Parehas pala tayo, sabi naman ng isa tol. Na may nabasa lang akong ganun tol. So, nagkaroon sila ng common denominator. Tama ba yan tol? So, sabi nung ano, sige nga. Nagkapalagayan ng loob. So, ano nga muna tayo? Mag-copy nga muna tayo sa labas at ganito. Mag-unwind tayo. Pagkatapos mag-copy, biglang mag-2 battles tayo. Patay tol, ayan na. Ayan na mga kapatid. So you do not entertain. Ito mga lalaki at babae na mga married people na nanonood ngayon. Huwag niyo pong i-entertain ang invitation ng demonyo ng Diablo. Invitation po ng Diablo yan mga kapatid. Ako po, hindi sa pagmamalinis. No? Ako po matagal na rin sa serbisyo. Never po ako sumama sa mga katrabaho ko. Lalo po mga babae na sasama po ako sa inuman. Kaya nga I avoid yung mga pag-inom na ng alak at barkadahan. Kasi dyan po talaga yan mga kapatid. Magalit na po yung ibang nanonood sa akin dito. No? Opo, magalit na kayo sa akin. Pero alam niyo po, marami sa ating nagkakamali. At sinasadya ang pagkakamali dahil sa alak. Kunyari, lasing, sinamahan ni office mate, ni katrabaho, nahilo. O, tapos ayun, may nangyari sa loob ng kotse, ay makikita nyo naman, di ba yung imagine this mga kapatid, yung init ng katawan ninyo, yung libog ng katawan ninyo, ang ipagpapalit nyo, ang pamilya nyo mga kapatid. Pamilya nyo po ang mawawala kapag kayo po ay nabukayo ng mga asawa ninyo. Itinatagpo ninyo ng matagal ang pamilya ninyo, nagsikap kayong mag-asawa, itinaguyod ninyo ang inyong anak. Dahil lang sa libog ng katawan, ng init ng katawan nyo na yan, masisira po lahat ng ininvest nyo sa pamilya. No? Pag-isip-isip po tayo mga kababayan. Yeah. Ang opportunity kapag nangyari once, malaki ang chance na masusundan is because ang boundary dito is minimum. Masyadong mahina ang boundary dito. Example sa opisina, nangyari kayo sa iyong ka-office mate. Kinabukasan, magkatabi pa rin kayo. Kinabukasan, walang nakakaalam. Kinabukasan, walang restriction. So, it is bound to happen again and again and again and again. And then, it becomes a problem. Napuputok na lamang. Nabuntis mo siya. And it becomes a scandal. No? So, that at wala po, lagi nating sinasabi to, hindi niyo po kayang itago ang mga ganyang kalokohan. Sisingaw po yan, sooner or later. Siguro maitago niyo, pinakamahaba, siguro 7 o 8 taon. Pero meron pong magbubunyag nga. Meron at meron. Maliit lang po ang Pilipinas, mga kapatid. Lalo itong mga natin dito. Maliit lang po ang Pilipinas. Opo, marami po. Sa relasyon tol, the more na matagal kayong nagsasama, the more you become possessive sa isa't isa. No? Na pinapansin mo na yung kasama niya, sinong sinong pinopost niya. So you become possessive. So actually ako tol, ito I don't know if you will kung baka sabihin mo weird ako, no. Ako po kasi hindi po ako minsan magbibiro lang ako niyan pero I don't care. I don't care, tol. I don't know if you will tol, no. Kasama mo sa opisina or sino man ang kasama ng asawa mo. Pero once na ito lang ang prinsipyo ko sa buhay, tol. Once na nalaman ko na huli kita, that's it. Kasi, alam niyo po, pag pinakasalan niyo ang tao, ibig sabihin, you trust this person. Tama, tol? Tama ba, tol? Yeah. If you trust, kaya mo pinakasalan niya, kasi ang dami ng mga babae sa Pilipinas o sa mundo, bakit yan ang pinakasalan? Because you're saving the best for last. No, tol? Tama ba yun, tol? Each man has own individual limitation and capability to forgive and move forward. So, alam niyo totals, no? Chance. I-share natin totals, no? Alam niyo po, napakaraming babae dito rin sa Pilipinas. May mga kaibigan akong babae na sabi niya, paano kaya to, Sir Courage? Sabi niya, 5 years na kami nagsasama, parang hindi naman nag-o-offer ng marriage tong lalaki na to. Hindi pa rin niya ako inaalok magpakasal.
Marami pong babae na pangarap nila pakasalan sila ng mga lalaki, ng mga mahal nila. Pero hindi nila alam kung kailan. Tama, Tol? No? Meron namang mga babae na pinakasalan na, pero they do not really, take good care of the marriage. Alam mo ba, Tol, sa panahon namin na natin ngayon dito sa Pilipinas, tumataas na po yung bilang ng mga, I don't know if I will say this, no? Pero na parang nagkakaroon na ng pantay, no? Ang statistics ng mga lalaking cheater at babaeng cheater. Kaya nga minsan makikita mo sa mga social, mga wall ng mga Facebook ng lalaki, makikita mo, lalaki yan, Tol, pero pag mag-comment regarding cheating, grabe, Tol. Kaya sabi ko, ibig sabihin pa na talagang may women empowerment. Biro lang po mga kapatid. Pero yun na po. Sana po mga kapatid, ito lalo po sa mga married people, because in pertaining to men and women, no, sa marriage, husband and wives, huwag po natin talaga ine-emphasize ko ito sa inyo. Yung katawan ninyo, ibuhos na lang ninyo sa mga asawa niyo. No? Kesa po sa ibang lalaki o ibang babae. Sayang po yung pagpapagal na itaguyod ng pamilya. Kung wawasakin lang natin dito, nasandaling pilit ng katawan. We have to value marriage. We have to value it. And with that, ang woman is also have obligation to keep themselves attractive. No? Mag-ayos kayo mga kababae, mga babae. Mag-ayos kayo. They have that obligation to look attractive sa husband, hindi sa husband ng ibang babae. Ha? Kapatid, no? Opo. Marami ngayong mga babae di-justify na losyang na kasi ako kaya naghanap ng iba ang aking asawa. It's not that 100% true. Maybe hindi ka lang nag-ayos. You want to look ugly, to justify that reason. Ang comment daw ni Ma'am Reyes Art daw, pantay daw dapat. Joker pala si Ma'am Reyes Art. Anyway. Hello, Mama. Kumusta ka dyan? Baka tama na si Ma'am Reyes Art nga. Baka talagang dapat pantay, no? Kidding aside, ayan. At least, Tol, no? Nandun tayo sa pangilan niya, pang-apat na, dadahilan, no? Opportunity presents itself. Yung oportunidad. So, tumalon tayo sa number 5, Brother Tats, no? Para ang oras natin ay alas 11:15 na, no? Para bilisan na natin at tayo ay magpaalam na para makapagpahinga na rin tayo, no? Anyway, nandun tayo sa number 5, no? Brother Tats, ano ba yung number 5 natin? Okay, number 5, ito naman ay thrill. Thrill of forbidden. Alam mo yung thrill? Yung adventure. Adventurism, no? Adventurism. Excitement. Yung biglang liko na feeling. Talking of adventurism and excitement, may kaibigan akong tagapandakan nito, Tol. Talagang ito, Tol, kung tawagin ko nga ito, kuneho, Tol. Kuneho. Alam mo naman pag sinabi mong kuneho, di ba, yung rabbit? Ang rabbit po kasi yan po ay simbolo ng playboy. Kaya tawag ko sa kanya si Kuneho. No? Alam nyo, itong tao na to, laging iba-iba ang kasama nito, Tol. No? Oo. One time, Tol, nagbibiruan kami, merong babaeng dumaan sa harap namin. Sabi niya sa akin, alam nyo, yung mga pilyong lalaki talaga ito. Alam naman natin ito, mga sa paglalaki. Pasensya na mga girls, Sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, ang swerte siguro ng asawa nito, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may edad na, pero maganda pa rin. Sabi niya So, sabi ko sa kanya, Tol, parang nanay mo na yan, sabi kong gano'n. Na-attract ka pa, sabi niya. Sabi ko, bakit lang yan? Sabi ko, bakit di ka na lang tumingin sa mas bata-bata ng kaunti? Sabi niya sa akin, sabi niya, Sir Corins, matanda o bata, yung basta bago sa paningin, sabi ko. Masarap daw yun, sabi niya. Kasi yung pinaglumaan daw ng iba, bago daw yun sa kanya. Nakita mo to yung grabe yung ng isip to. Yung luma daw sa iba, matanda o bata daw, bago naman daw yun sa kanya pag napunta sa kanya. Bago daw yun kasi pinagdumaan ng iba, bago naman pag napunta sa kanya.
It makes sense, tol, no? Tama rin, ano? Oo. 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 Yung, kaya daw sabi niya, alam mo sir, kaya nga may mga pinagnanasa ang babae kasi yung pinaglumaan ng iba, bago naman daw sa kanila. Pero tignan nyo kung gaano kabaluktot, mga kapatid, ano? Oo. Ganon kabaluktot, mga kapatid, yung ano. Kaya, kunehong-kuneho talaga, tol, no? Yan yung mga principles ng mga babaero, mga kapatid. Well, conejo is galing yan sa kanilang procreation cycle that they do sex every day. You know? Kaya ang playboys, and they do it in any rabbit. No? Yeah, So kaya po ganun ang symbol ng playboy. So, keeping aside, ano, ituloy natin to, yung number 5, discuss po na to, at nag-segue lang po ako, naalala ko lang. Yung thrill of forbidden, no? Paano kaya? Subukan ko kaya? Subukan kaya? Gano'n kaya kaganda ang feeling na yun na nagtatago ka ng cellphone, bigla kang nawawala sa trabaho, gano'n ba? Adventurism. No, yun yung isa sa mga reason ng infidelity. But actually, it's not that action. Ang nagiging problema yan kasi nagiging paulit-ulit na yan, nagiging habitual mong gawin yan. And then you build a relationship with the person, with the woman, with the man. Parang naaalala ko ito, Tol, yung kwento mo to, may pelikula si Arnold Schwarzenegger na True Lies. Napanood ko ba yan, Tol? May mga kapatid, panoorin nyo to. Ito, pelikula nito, pamagat nito, True Lies, Arnold Schwarzenegger. Parang US Marshal Agency Arnold Schwarzenegger, wala siyang panahon sa asawa niya. Yung asawa niya ay nilalandi ng katrabaho, parang ganon, no? Oo. Pero later on, hindi nahulog yung asawa niya, napanatili pa rin niya yung kanyang loyalty kay Arnold Schwarzenegger, no? Napanoorin niyo yung pelikulang True Lies, maganda po ito. Oo, naalala ko tuloy. Nagkakaroon na to, yung naboboring na yung asawa, Tol, kasi laging wala si Arnold Schwarzenegger, no? Kasi US Marshal si Arnold Schwarzenegger. Laging nasa mission. So yung asawa niya parang malapit ng matukso, Tol. True Lies, ang pamagat, Tol, True Lies. Maganda to, action, parang action comedy. Kuha niya eh. Ano rin yung mga kapatid? Parang ito papasok tong number 5, yung nagtitrail seeking na yung babae because naboboring na sa marriage. Forbidden. Okay. So sa pang-anim, brother, ito naman ay yung mabigat. No? Ito naman ay bakit ka nangangalo niya? Dahil ito ay personal issue. You have low esteem, childhood trauma, o di kaya substance abuse. No? So, ito na. Tama, Tol. Ito na yung hinihintay ko. Yan yung hinihintay ko Nasa dulo pa lang. Sige, Tol, tuloy mo. At ako mag-share ako niyan. Sige, Tol, tuloy mo. Yeah, sabi niya, individuals struggling with personal issues may seek external validation through affairs, no? Merong iba na example na mas maraming boyfriend ay mas masaya, mga trauma yan, childhood trauma kasi at their childhood daw, they suffered rejection. So, nung sila ay lumaki na, karamihan mga babae, gumanda na sila, ayun, ang dami na nilang boyfriend kasi dati nung maliit pa sila, walang naniligaw sa kanila kasi pangit sila. No? These are personal issues, mental issues na yun, in a way na they do that in order to validate themselves na maganda ako, hindi ako pangit. Tingnan mo, ang daming naniligaw sa akin. Yes. Parang lumalabas yan, Tol. Alam mo, nung nasa criminology ako, tinuro sa amin yan, Tol, alam mo yung nymphomaniac, Tol? Alam mo yung nymphomaniac, no? Actually, kung lalaliman natin ang nymphomania, hindi po dahil yung babae nakikipag-sex sa ibang lalaki because of yung sexual pleasure. Ang totoo yan, nabanggit kanina ni Tads. Nung bata siya, walang nanliligaw sa kanya, tapos nakikita niya yung mga kaibigan niya, parang may mga nanliligaw. Then, sooner or later, nung nagdalaga, siyempre, gumanda na yung hubog ng katawan, diba? O, alam nyo, at saka ang lalaki talaga, opportunistic ang lalaki. Pag nagpakita ka talaga dyan ng, tawag na ng motibo, pakikilamang kanyan, no? Mostly ganun ang lalaki, pakitaan mo yan na maamoy sibuyas ka yan. Sabi nila, yung biro ang Tagalog, no? Pag nagpaamoy ka ng sibuyas niyan, talagang sabi nga, manok na ang palay na ang lumalapit sa manok, tutukain yan ng manok. So tama po si Brother Tan sa kanyang sinasabi kanina. Sa nymphomania po, nung ako po ay nasa criminology, hindi po talaga yung babae ay malibog lang o maano lang ang katawan. Na-develop yan din nung bata siya, low self-esteem, walang pumapansin sa kanya. Then when she become adult,
at nagkaroon na ng mga lumalapit na lalaki, doon na yung panahon na parang nababalidate niya na maganda ako. Maraming may gusto sa akin. So, ine-entertain niya lahat ng mga lalaki. Then sooner or later, siyempre, pag in-entertain niya yun, nagkakaroon ng sexual relationship, mama. So, tama si Brother Tans kasi nare-recall ko no, nung pinag-aaralan namin yung mga psychological issues. Lalo kasama po dyan kasi ang nymphomania, psychological issue po yan. Psychological issue po yan. Hindi po yan dahil gusto lang ng katawan ng sex or lipo. Hindi po ganun ang pinagmulay. Brother Tans. Mayroon siyang ugat, no? Self-esteem, childhood trauma, insecurity. Yeah. Yeah. Yun na yung pang-anim, brother. Yun na yung ating Yun yung hinihintay ko, Tol, no? Kasi mabigat po kasi yung pang-anim. Mabigat po yan kasi psychological po yan, no? Hindi na tayo nag-uusap yan ng moral. Hindi yan moral, hindi yan po moral or character issue. That is psychological. Mas malalim po kasi. Mas malalim po ang mental issue kaysa sa character. Kasi alam niyo po, yung character, magkaroon lang ng turning point, pwedeng magbago. Tama, Ton? May turning point yan. Naririnig po kay Papa Jack yan nung araw. Pag nagkaroon daw ng turning point, sikat din po ito na commentator na love problem, advisor nung araw sa radyo. And again, meron naman siya sa TikTok yata to si Papa Jack. Pag nagkaroon kasi po ng turning point, nagkakaroon po yan ng tinatawag na dramatic changes. Pagkakaroon ng sudden changes, mag-iiba po yung perspective ng tao. Tama yung sabi ni Brother Tad, sinabing huwag ka manigarilyo, magkaka-cancel ka. Nung nagka-cancel na, tumigil na. No? So ganun po, nagkakaroon ng turning point ng bawat tao. Pero pag ang mental issue na po kasi ang pinag-usapan, malalim din. Hindi po ganun kadali solusyonan yan. No? So anyway, maraming salamat Brother Tad doon sa 6 na dahilan ng infidelities at napag-usapan natin ng maganda po itong loyalty. No? Malalim na usapan. Sana po ay maraming natutunan ng ating mga viewers at sana po ay nagamit kami ng Panginoong Diyos na magbigay ng liwanag sa gitna ng kasidiman, mga kapatid. Yun po ang misyon namin ng Brother Tads. At ulit namin, kami mga tao lang din naman at hindi rin din kami mga perfecto. Pero ang gusto po namin, ang hanggat namin na kami po sana ay magamit ng Panginoong Diyos para po kami ay maging liwanag ninyo sa dilim, no? Sa mga kababayan natin, sa mga married couple, sa mga mag-asawa, lalaki at babae, na dumadaan sa parehas na sitwasyon, na pagsubok. Sabi nga, in difficult times, natetest yung loyalty natin. Mga kapatid, tandaan po natin na itong katapatan na ito at mga dahilan ng pangangalo niya o ng pagtataksil ay inilatag namin sa inyong harapan kayong gabi at ito yung inyong nadinig. At umaasa po kami sana nakatulong itong mga ganitong klaseng mga programa sa inyo. Uulitin ko, ito po ay inaalay din namin sa ating mga kababayan na dumadaan po sa mga ganitong klaseng pagsubok ng marriage o ng pagsasama. Sana po, sa 500 nanood ngayon, meron man lang 1 o 2 tao kami natulungan. Masaya na po ang Brother Tans at ang inyong lingkod Corexman na kami po ay nakapaghatid sa inyo ng ganitong klaseng mensahe sa aming programa dito po sa Fixing the Home and Fixing the Man. At bago po tapusin ang aking oportunidad na magsalita sa inyo, siyempre, at tapusin ang programa, pagsalitain natin ang ating partner sa ating programa ngayong gabi, ating Brother Tans Daily, ang kanyang last message para sa ating lahat. Ton? Maraming salamat, Brother Corexman, sa opportunity na ito, pag-engage sa iyo at sa ating mga kaibigan sa social media. And opportunity also to speak up our mind and to at least share what we think about loyalty and the reasons of disloyalty or infidelity. Mga kapatid, yung loyalty is not a character na natitrigger ng ibang tao. But it is a character that is actually coming from us. This is who we are. That is how we are built and how we develop ourselves. It doesn't mean na kapag ang asawa mo ay nangaliwa, ikaw ay in a snap of a finger, mangangaliwa din. No? You transform from a loyal to become infidel.
brothers, you got to understand that yung infidelity mo is your own decision, not decision ng iyong asawa o ng iyong kapartner or ng ibang tao. This is your own decision. Therefore, you cannot blame infidelity against others. This is your own problem. If you overcome that infidelity, now that you understand these 6 factors of infidelity, this is coming from worldwide gathered informations about factors. Number 1 factor is yung lack of intimacy. Kung pag ikaw ay may asawa na, kung pag ikaw ay may kasama sa buhay, you have to maintain that, especially kung ikaw ay lalaki, you got to maintain that intimate relationship, not only in the level of sex, but also in the level of communication. You got to ask yourself every day, did I hold my wife's hands today? Did I kiss her today? Did I kiss her last night? Did I say good evening? Did I say I love you? This kind of typical questions, you got to recall that every day. When you wake up in the morning and then you answer that, bakit hindi ko hinawakan ang kamay ng asawa ko kahapon? No, I should do that. Why did I not say I love you to my wife yesterday? I should do that. No? This is the job of a man and our obligation to keep the family intact, to protect and to provide. This is our job as a man. Women will receive our love, and we receive our love from God the Father. God the Father gives us the love, and this love that we receive, we give to our wife and we give to our son. We are the source of love in the family, in the home. Sama lang minsan, kapag ang lalaki walang love, then therefore, the woman, the mother, they step up. And that becomes the kind of chaotic situation, because ang ama becomes now the woman and the woman now becomes the man. And that is not the order of God. The order of God is God, man, woman, children. Sundin natin yung ganong organization. As a man, we have this obligation to protect and provide for our family. Keep it intact, brothers. Magandang umaga. Happy weekend. Regards sa aking mga kaibigan. Ma'am Art Reyes, kumusta ka dyan? Good evening, everyone. Brother Korisman, I wish you a happy weekend. And I wish everyone abundant life. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, no, sa 588 na nanood ngayong gabi. Thank you very much. At ulitin ko, sana po kahit 2 tao lang ang naanuhan natin, nabuksan natin ang pag-iisip, at sana po ang mga kapatid natin na patuloy po na nagsisikap na itaguyod ang pamilya nila sa araw-araw, lalo po ito sa mga panahon na ito, itong 2026. At panibagong hamon ito sa bawat pamilya, sa mga mag-asawa, na itaguyod ang kanilang pamilya. No? Sana po manatili tayo, sabi nga ng Brother Tad, keep the family intact. No? At alam niyo po, biyaya ng Panginoong Diyos ay sana po ay ibuhos sa mga pamilyang nagsisikap. Amen. Na patuloy guminhawa. Hindi man yumaman, no? Kung guminhawa lang, mga kapatid, di ba kasi po yung word na ginhawa sa, pag sinabi pong yumaman, sobra-sobra, no? Minsan naman ay ang sobra-sobra ay masama rin, damit na Brother Tans, no? So yung guminhawa lang kasi napakahirap po ng buhay ngayon, mga kapatid. Po, dito sa ating bansa natin. Ako po, napapansin ko nga po yung 1,000 pag nabalatan na, wala na po. How much more po yung mga kababayan natin na nasa minimum wage earner. Kaya po ako bilang Pilipino, no, nararamdaman ko kung paano kaya yung mga kababayan natin na mas nasa mababa pang uri ng hanap buhay. Paano kaya sila? Kaya ang panalangin natin, mga kapatid, no, hindi man kayo yumaman o sumobra ng meron kayo, guminhawa man lang ang mga pamilyang Pilipino. Makaraos tayo sa araw-araw at patuloy po tayong magkaroon ng mabuting kalusugan. Kasi alam niyo naman po, ang Pilipinas, hindi din ganun kaganda ang healthcare doon. No? Oo. Kaya ingatan po natin ang ating mga kalusugan. Yung PhilHealth natin, nauubusan ng pundo. Kaya nga po, ipagpanalangin natin ang bansang Pilipinas, mga kapatid, na sana po ay mag-iraos ng ating pamahalaan lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Edukasyon, seguridad, no? Transportasyon, at yun, lalo po itong health program ng gobyerno.
Sama-sama tayong manalangin. Sa buong, sa Southeast Asia po, we are the only Christian nation, no? Pagsamasamahin natin yung panalangin natin na sana po ay tulungan at gabayan po ng Panginoong Diyos ang mga taong gobyerno, ang mga namamahala sa atin para po sana po ay madala po ang ating bansa sa matatag na kalalagayan bilang isang bansa dito sa Southeast Asia. So yun lamang po mga kapatid, magandang gabi. Salamat Brother Tad sa iyong oras. At dito patuloy natin yung ating advokasya rito sa atin sa Fixing the Home by Fixing the Ban. Mag-ingat po tayo palagi. To God be all the glory. Mabuhay po ang Pilipino, ang pamilyang Pilipino. To God be all. Buhay, brothers. Thank you very much. Good evening. Bye-bye. Ayun, sa mga kaibigan, sa oras na alas 10:04 po ng gabi, Philippine Standard Time, yan po ang naging kabuuan, no, ng ating programang Tropa. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At mga kaibigan, at yun, nakita mo, napakinggan po natin yung pagiging pong sa isang pamilya, yung pong asawa, no? Eh, dapat po, naging aral po sa atin yan, tumimo sa ating mga isipan, na ating pong sundin, no? Yung ganun. Ika nga, yan po hindi basta isinalaysay lang o pinaliwanag ng ating mga host, kundi yan po ay nakasaad talaga sa banal na kasulatan, no? Sa Biblia. Totoo po yun. Kaya tayo po ay sana sa isang pamilya, lalo na sa mag-asawa, ay maging mabuti po sa isa't isa, no? At para yun din ang sunday yapak, no, ng ating mga anak. Bueno, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo at sa lahat na sumubaybay, no? Muli kina Chester Ballega, yung aking pamangkin, at ganyan din kina Kuya Toto Max Sakdalan ng One Gun Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Kuya Toto Max. At ganyan din kay Kuya Dadad, kay Kagawad Daddy Sani Dadad Pineda ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon, no? At kina Ma'am si Teluna Salen Castillon, maraming salamat man. At kina Christopher Mediado, no? At kay paring Henry Lapada. Muli, happy birthday din po kina Jasper Tiangco at Elia Lapada Tiangco na nagbe-birthday po ngayong araw na ito, araw po ng Martes, no? Ika-13 po ng buwan ng Enero. At syempre po sa lahat po na nagdadaos ng karoon ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo at many more birthdays to come. Muli, mga kaibigan, mga katropa, ako po yung naging kasama, naging katropa, naging katoto, no? Naging kuya, naging ate, naging bunso. Siyempre, dito lang po sa programang Tropa. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV sa bagong milenyo. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.